pag-usapan natin kung ano ba yung 3 bagay na pwede mong gawin after ng breakup o after kang maiwan. Alam mo, halos lahat naman tayo nakaranas na ng maiwan, masaktan, ng taong inaasahan natin na mamahalin din tayo. Yung special someone na nagparamdam sa atin kung gaano tayo kasaya. So may mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin siya na, akala mo yun na yung taong makakasama mo hanggang dulo. Pero hindi pala. May mga kakilala ko na sobrang tagal na nila sa relationship. Tapos naghiwalay din. May mga tao naman ako nakausap na nasa situationship. Yung parang kayo pero hindi. Kasi walang label. Tapos bigla na lang mawala. Meron rin akong mga kakilala na nag-ghost. Bigla na lang sila iniwan sa ere. Walang dahilan. Yung nagising na lang sila na wala na. Pero yung lahat ng yon, lahat sila, lahat tayo, nasaktan. Ang hirap kaya no? Yung gigising ka isang araw na yung level ng happiness na nararamdaman mo, hindi na siya ganun kataas. Hindi na siya ganun kasaya. Kasi wala na yung taong nagpapasaya sa'yo, nagpapakilig sa'yo. So after ng breakup, di mo pa alam eh. Siguro first 12 hours after the breakup, gulong-gulo ka pa. Hindi mo pa alam kung ano yung gagawin. Hindi pa nagsisink in sa'yo yung lahat na nangyari. Dinideny mo pa na naghiwalay kayo. Naranasan ko yun eh. Alam mo yung kabang-kaba ka na hindi mo ma-explain sa sarili mo kung ano yung nararamdaman mo. Na pinipilit mo na lang yung sarili mo na may reason talaga kung bakit kami naghiwalay. Kumbaga parang kinocomfort ko yung sarili ko. Iniisip ko na yung mga red flags, iniisip ko na yung baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Yun yung parang defense mechanism natin na iisipin natin kung ano yung mga negative doon sa tao na yun. Para lang masabi natin na hindi, okay lang yan, okay lang yan. Pero unti-unti nang papasok yung feeling ng sayang, baka pwede pa, hanggang sa sisisihin mo na yung sarili mo kung bakit ka niya iniwan, bakit kayo naghiwalay. So ano ba yung 3 bagay na pwede natin gawin after that? Number 1, hayaan mo yung sarili mo na malungkot. Hayaan mo yung sarili mo na umiyak. Kasi the more na pinipigilan natin yung sarili natin na to feel things, yun yung pumipigil sa atin eh. Para matanggap na wala na, nandun na yung breakup na wala na yung kinasanayan mong taong nakikita or nakakausap. Kasi kailangan mong harapin eh. Kailangan mong tanggapin. Hindi naman agad-agad. Pero dahan-dahan, unti-unti mong buksan yung sarili mo, unawain yung sarili mo sa kung ano yung nararamdaman mo. Okay lang na umiyak, okay lang maging bitter, okay lang magalit. Huwag mong i-invalidate yung feeling mo kasi nasaktan ka eh. Kasi ikaw yung nawalan. Yung pagtanggap dun sa nararamdaman mo, parte yan ng proseso ng paggaling eh. Hahayaan mo yung sarili mo to feel things para makita mo kung saan ba yung masakit, ano ba yung kulang, ano ba yung nararamdaman mo. Paano gagamutin yung kung ano yung masakit sa'yo kung hindi mo alam kung saan ba nanggagaling yung lungkot, saan nanggagaling yung panghinayang. So yung pangalawang pwede natin gawin ay mag-focus sa sarili, sa self-care. Mag-open up ka doon sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Gawin mo yung mga bagay na makakapagbigay sa'yo ng kahit papano kapayapaan, happiness. Spend your time with your friends, family. Pumunta ka sa mga lugar na gusto mong puntahan. Ibaling mo yung isip mo sa iba na hindi mo kailangan mag-focus doon sa problema, doon sa pain. Kailangan mong labanan eh. Kailangan mong sagutin kung ano ba yung deserve mong maramdaman. May mga tao na marirealize nila na kailangan kong maging okay. Kailangan kong alagaan yung sarili ko, maparamdam sa sarili ko yung love na deserve ko na kahit sa akin na manggaling. Tanging tayo lang yung makakagamot sa sarili natin. Yung desisyon sa buhay natin na kailangan na nating mag-move forward, umusad ng paunti-unti. At yung pangatlong kailangan mong gawin ay to reflect and learn dun sa lahat ng mga nangyari sa'yo. Saan ka ba nagkamali? Sa tingin mo, saan ka ba nagkulang o saan ka ba sumobra? Yung pain na naranasan mo, ano yung ituturo sa'yo nun? Naniniwala kasi ko na yung pain na naranasan natin sa buhay, makakapagpabago talaga sa atin. It will change us. Pero sa anong version? Magbabago ka ba sa version na ikalulungkot mo, ikasisira mo? O sa version na bubuo at gagamot sa'yo?
Kasi minsan kapag naramdaman natin yung pain, lalo nating dinidiin yung sarili natin dun sa lungkot. Tayo mismo yung lalo pang nagpapalala ng kalungkutan sa sarili natin. We have to fight every day, every morning na gigising ka. Kailangan sabihin mo sa sarili mo na sa araw na to, kahit sandali, kahit saglit, kahit dahan-dahan, kahit mabagal, pipiliin ko yung paggaling ko. Kahit hindi agad-agad, kahit hindi agad ako mabuo, okay lang. Basta magdedesisyon ako ngayong araw na ako naman, na bubuuin ko na yung sarili ko. Ayun yung mga kailangan mong gawin. Kailangan mong hayaan yung sarili mo na maramdaman yung lungkot. Kailangan mong mag-focus sa sarili mong paggaling, sa mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. At sa dulo, kailangan mong matuto at ma-realize yung mga lesson na gustong ituro sa'yo ng mundo. Sobrang sakit ng masaktan. Sobrang sakit ng heartbreak or maiwan ng taong kinasanayan natin. Pero ang pinakamahirap sa lahat, yung iniwan na tayo ng ibang tao, iiwanan pa natin yung sarili natin.